Tayo ay nabubuhay sa kasalukuyan at halos lahat ng kaalaman at mga desisyon natin ay may kaugnay sa kung ano ang ngayon. Ang pagtingin natin sa mga bagay at tao ngayon ay iba sa kung ano ang opinyon ng sa nakaraan. Ang kasaysayan ay may isinasaad na palatandaan sa kung ano ang magiging hinaharap. Wala man itong kahulugan sa atin sa puntong ito, paniguradong may pakinabang ito sa bukas. Ano nga ba ang tingin natin sa buhay natin ngayon? Paano natin tinitingnan at nakikita ang isang bagay? Paano natin tinitingnan ang isang likhang sino? Ilang daang libong taon na ang nakalipas, ang palayok ay may napakalaking tungkulin sa buhay ng mga sinaunang tao. Nagsilbi itong lunduyan ng mga yumaong may matataas na katungkulan sa pamunuan at lipunan. Nagiging simbolo ng paniniwala, naging kaagapay sa araw-araw, at naging daan sa pagbuo ng nagkakaisang lipunan. Ang sibilisasyon ng mga Sumerian noong 6000 BC ay nagpamana ng mga kaisipan at kagamitang gumagabay sa ating kultura at kabuhayan ngayon. Sa panahong Ubayyad naman nagkaroon ng kauna-unahang potter's wheel. Hindi ito nawala. Nagpatuloy ito sa pamamagitan ng ulirat ng tao. Ulirat na may napaka-importanteng kontribusyon sa pag-aaral ng psikolohiya. Hanggang sa tumungtong ang sining na ito sa diwa ng mga natatanging Pilipino. Binigyan ito ng mga Pilipino ng iba't ibang orientasyon. Naging pangunahing hanap buhay ng ilan, isang maipagmamalaking sining, at kung hindi kasangkapan sa kusina, ay isang palamuti sa kabahayan, hardin, opisina, bahay dalanginan, mga kali at parke, at iba pang lugar. Hindi maipagkakailang nagdudulot ng iba yung kulay at ganda sa paligid ang mga munting kagamitang ito. Ngunit higit sa ganda at kulay, may pinatutunayan pa ang isang hulmadong lupa. Sa aming pakikisama sa mga nagsasagawa ng mga produkto mula sa espesyal na lupa, niyakap namin hindi lamang kung paano nila gugulin ng isang maghapon o kasalukuyan, kundi maging ang kanilang pagkatuto mula sa nakaraan nila at ang paniniwala nila sa bukas. May nilalayon ang lahat ng nilalang. Nagkaroon lamang ng naiibang antas ng pagkamit base sa paraang ginamit. Sa kanilang palagay, ang pulang lupang kanilang binigyang buhay ang maghahatid sa kanila tungo sa layuning laging nasa kanilang harapan at pilit inaabot. Gayunman, tulad ng lahat ng bagay, ito ay dadaan sa proseso. Ang pakikibaka sa buhay ng tao ay tulad ng isang pulang lupang naging palayo. Una, nangangailangang mabigyang pansin ang kapakinabangan niya. Tayo ay may namumukod tanging layunin sa buhay. Ito ay ang maging kapaki-pakinabang sa ating sarili, sa ibang tao, o sa ating mundo. Ang kaloobang ito ang nagpapatibay sa pundasyong magtutulay sa atin sa ating layunin. Kapag natukoy na natin ang ating pakinabang, tayo ay kumikilos ayon din. Pangalawa, itanggi man natin, may oras na kailangan natin ang tulong ng ibang tao. Tulad ng pulang lupa, ito ay dapat hakutin at iproseso. Hindi kaya tinuturuan na mag-ano? May magagawa sa dyan. Dito lang ako sa dyan magagawa. Anong oras po kayo nagsisimulang mag-ano? 7. 7 a.m. Ano hanggang ano pong oras? Makakailan po kayong ganyan sa isang buong araw? 75. 75 pieces. Tapos para po yun yung sweldo nyo? Lingguhan po. Bibilangin po kung ilang ganyan. Magkano pong isang ganyan? 4. Magkano po nakikita nyo sa loob ng 1 week? Ito? Opo. Nakabuti ng mga 2,000. Malaki po. Ayos na din. Ikatlo, dadaan sa puntong tayo ay bibigyan ng kung ano-anong ngalan na tulad ng isang kinikritiko. Bakit? Dahil nais ng mundo na maging malakas at mas maging handa tayo. Gaya ng hinakot na pulang lupang makailang beses na giniling upang itira ang pinakatamang opinyon nito.
Ilang taon din siya? Ano po? Paano po ba kayo sinasabi? Per piece din po. Ilang taon na po kayo dito? Dito ano ako, wala pang 1 year. Wala pa po Nari kayo. mag-7. Per piece din po ang pagsusweldo nyo kagaya po ng sa kanya. Magkano po per piece? Paano po per piece? Per palyo? Magkano po? Magkano po inaabot? 3 days, 1 week or 1 day lang. Sa isa po, magkano po muna sa isa? Sa isa tulad niyan, magka-ano yan ano ako, 4 na piso. 4 pesos din po. Tapos magkano pong inaabot nyo sa isang araw? Minsan 5. 500 po. Uy, kailan na kayo katagal? Pang-apat, ang tao ay likas na kinukumpara na tulad ng pinong pulang lupang tinitimbang. Bawat pangangailangan ay may karampatang pangangailangan din. Kung malaking palayo, malaking porsyentong pulang lupa ang gagamitin. Kung may ilan na nasa kanila na ang kailangan upang makamit ang kanilang layunin, dapat tingnan natin sila bilang tayo sa hinaharap. Panglima, tayo ay kadalasang umaayon sa kung ano ang hinihingi ng kasalukuyang lipunan at sa ikot ng mundo. Ito ay nag-aalis ng pagkakataong maging totoo tayo. Tulad ng pulang lupang hinulma sa umiikot na throne, ang pakiramdam na tayo ay tinapon sa isang sitwasyon at pinilit sa hulmang nais ng iba. Ngunit maaari natin itong tingnan sa maliwanag na bahagi. Tayo ay tulad ng pulang lupang ginabayan upang maging karapat-dapat sa ikabubuti ng iba. Inalis nito ang palasak na pamumuhay na walang sinusunod na prinsipyo at aral. Pang-anim, ang puntong tayo ay nagiging tiwangwang ay tulad ng mga hulmadong lupang umaasa sa darang at hangin upang tumibay bago sumabak sa matinding apoy. Ito ang puntong wala tayong direksyon. Ang mga posibilidad ay napapayo din ng hanging ating inaasahan. Maaaring tayo'y matibag dahil sa sobrang pagdepende o mas maging handa tulad ng mga pinakikinis na hulmadong pulang lupa na niyakap ng adorno. Sa Pampanga. Kung kayo po ay mabibigyan po ng pagkakataong iba ang maging trabaho, papalitan niyo po yung trabaho niyo po. Depende sa kung mas malaki yung offer. Kahit po hindi niyo po gamay yung magiging trabaho. Hindi pwede din kami kahit saan kasi graduate kami ng high school. Kaya kung mas pwede namin dito sa kumikita kami. Meron po kayong anak? Anak, Opo. isa. Na dito rin po. Sa Pampanga, sa lola niya. College din siya. Second year college. Architecture. Niya babae. Ano yun? Dahil lang po di yan. Fourth year. Fourth year college tayo. Ano Galing. kinukuha niyo? Psychology po. Psychology. Science siya niya. Ano po yun yung pagkain niyo po dito ay kanya-kanya din pong bili? Ang ulam lang. Ang bigas po ay para Sa kanyo. kanila, libre na kami. Lahat. Yung pong Ulam lang talaga pong ginagastos niyo. ate po yung pinakain po. Ayun, sa Pampanga kami lahat. Paano hindi po natukoy dito? Dahil lang po dito. Yung tatay ko, sinauna siya dito. Generation na lang kami dito. Ako lang nagpapapasaloob. Paano po ang kita po noon? Mga pare, pag ganyan. Pag napuno namin, okay, yung sa akin yung 500 ang bigyan. Ilan ka po ang kasa dyan sa Pugon? 1.5. 1.5 pong kasa. Magkano po nagiging kita niyo po dito? Yung kita ko ng 3,000. Sa isang Isang linggo po? Ano po yung
po sa saan yung kinigita yung harvest? Saan po napupunta? Hindi, pagkain namin, konting ipon, May pinag-iipunan po. meron no. Saka kung may baboy, yung Yan po ang trabaho niyo po lang. Wala po kayong ibang ginagawa. wala na, ako na. Wala po kayo nagsimulang mag-business po nitong mga palayo, mga paso. Ano yan, nung araw kasi hindi naman talagang yan yung aking ano, parang abot-abot ako naman. So nung medyo may puhunan ng konti, di yun, nakikita ko sa yan sa Parting Manila, sa ano na may mga pasang ganyan. Tapos dito, meron na rin gawaan talaga yun, na kinagas na namin. So bali yun kami Mga ilang taon na po kaya? Ilang taon na po kayong ganito ang business? nagsimula ako niya 1994. Doktor namin, halos ano yan, halos sa Laguna, Cavite, buong Calabarzon. Minsan yung mga tiga Patinaga, kumukuha din dito. May Marupa, Mindoro, yan. Ang niyo pong asawa, ano pong ginagawa? Dito din siya, siya yung managing. Pag po may mga customer na napunta dito, siya po ang nag-ano. Ay kayo po, dito din po. Oo, dito din. Parang kami din yung nagmamanage. Kayo po pareha. Maliit lang, sabihin natin na nagsimula sa 20,000, 20,000 hanggang sa hanggang sa napalaki. Para pong ano, yung madami kayong ganyan, mga tambakan nito, ano pong pinakauna? Pinakauna pong napatayo ninyo dahil para pong madami, meron daw po kayo doon sa una. Oo, hindi ganito nga. Nagsimula sa maliit, tapos pag yung medyo nadagdagan na yung pera, di pagawa ulit hanggang sa ma-expand yung building. Mga ilan po kayang tauhan nyo dito? Siguro more or less mga 30. Ano po ang inyong source of income? Hindi, meron din kasi akong ibang pinagkikitaan dahil meron din akong babuyan, may mga sasakyan din na biyahe. Marami po talaga yung work. Hindi, maraming utang. Maraming utang. Sa mga ano. Ilan po ang inyong anak? Dalawa. Isang Fortune College, isang Fortune High School. Saan po napasok? Sa Batangas Eastern College, saka sa Lyceum. Ilang taon na po ang inyong panganay? Ano na siya? 20, Nakabatch din namin. Ayun po ang bunso. 16 years old. Kasi yung mga bata halos yung pag-aaral nila, halos dito namin kinukuha. Ito po. Nung una konduktor ako napasa Hiranjit. Kumikita ako ng 15 pesos isang araw. Tapos naging driver. Tapos yun, ibang bansa. Nung bumalik may kaunting puhunan, nagtsaga, nagpagtrabaho. Tapos nung natuto, nagtayo ng sarili. Hanggang sa... Binata pa, bakit po ang kita talaga pag business, kaya gusto nyo pag-abroad? Medyo pag isuswerte na masipag ka. Iba talaga. Ang Pulang Lupa ay nakamit ang layuning maging kapaki-pakinabang. Ang magkaroon ng makulay na pintura ay maituturing na lamang bilang medalya nagsisimbolo sa katanyagan na mahalaga din sa buhay ng tao, hindi upang ipagmataas, kundi para isabuhay ang salitang karangalan. Ang mga paghahambing na ito sa pulang lupa at buhay ng tao ay ang pangunahing marka ng aming karanasan. Ang pagbabahagi ng mga natutunan namin ay isang napakalaking tagumpay, hindi bilang mga estudyante, kundi bilang mga taong may layunin para sa kapakinabangan